Ngayong araw, sa labas nga pala kami ng AUP sisimba ngayon. Samahan niyo ako muli guys sa panibagong content na aking gagawin ngayon. A day in my life as a working student. Araw nga pala ng Sabado ngayon guys, in-invite nga pala kami ng aming mga ka-Voice of Youth na doon daw kami sisimba sa labas kasi may nag-invite na church. At ayun na nga, bagong gising tayo dyan. Parehas ba tayo guys na kapag bagong gising uupo muna at kung anong ginagawa magmuni-muni at kung ano-ano pa dyan. At magsusuklay pagkatapos dyan, higa ulit. Ganun tayo guys pero hindi naman ganyan nagiging routine ko talaga. Ang ginagawa ko talaga tuwing morning, gumigising ako agad at diretso ako sa work ko. Ganun talaga pag working student ka guys, kailangan mong mag-manage ng time. At ito nga pala, nakabihis na agad ako dito, hindi na ako nag-video ng kung ano-ano pa dyan, nagbihis na ako diretso guys kasi sabi nila 7 daw kami alis pero mag-8 na, wala pa din sila. Habang naghihintay nga pala ako sa kanila guys, tiningnan ko muna yung aking damit kung okay lang ba sa akin, kung bagay ba siya na ipanglalabas ko siya. So ayun, nakita ko naman na bagay siya. At pagkatapos nga pala, kumain ako dyan at ang kinain ko ay mani, yung galing pa sa cafeteria. Habang kumakain ako dyan, naisip ko kung hindi ba sasakit yung tiyan ko nito kasi kaaga-aga kinain ko yung mani. Pero okay lang guys kasi nga, naman, yung mani naman yarn. So, ito na nga pala, nasa labas na kami nag-aantay kasi dumating na din naman yung mga boys. Sa mga oras na yan guys, hindi lang sila yung kasama namin, yung iba na sa gate na. At ito, inisa-isa kami nadalhin dun sa gate kasi nga, isa lang din yung motor. So, parang binabalik-balikan na lang kami. So, inaantay ko na lang sila at may dala nga pala akong ID sa mga oras na yan kasi hindi ka naman makakaalis dito sa AUP hanggat wala kang ID kasi nakasalalay sa ID mo ang paglabas mo. At ayun na nga pala guys, ayan inaantay ko at nabuboring na talaga ako dyan kaya pinagbibiro ko na lang yung kasama ko doon. Yung nakikita nyo nga pala guys, yan nga pala yung Sampaguita at dyan ako nag-work at dyan din po ako nakatira. So magto 2 years na nga pala akong nag-work dyan guys at nakatira. So ayun, ito nga pala guys, nabuboring na talaga ako dyan sa pag-aantay. Buti na lang hindi maulan at mangganda ng araw ngayon. Ang ganda magdadayo-dayo ng simba kapag ganito yung araw, 'di ba? Kaysa sa pag maulan, parang nakakapagod yung mga oras na maulan tas dadayo ka ng simba. So habang nag-aantay ako diyan at sa wakas nasundo na nga pala ako guys at ito, nandito na nga pala kami, malapit na kami sa simbahan na aming pupuntahan. So parang inaantay na lang din namin yung mga sumunod sa amin na mga naka-jeep. So ito nga pala guys ang lugar na kung saan yun yung pupuntahan namin. So ayan nga pala yung mukha natin dyan is dugyot na tayo. So nakarating na nga pala kami guys at nagkaroon nga pala ng discussion dito sa lesson. So ang mga kagrupo namin ay halos lahat mga kabataan. Nagkaroon nga pala kami ng sharing dyan at higit sa lahat yung mga questions sinasagot namin ng bawat isa. So yan nga pala si Rona at yan na nga pala yung mga kasamahan ko. Alam nyo ba guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang pagiging buhay kabataan lalo't higit na sa linya ka ng ministry. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan, lalo't higit kahit hindi mo sila kakilala at hindi mo sila kalugar, mapifeel mo talaga na pamilya mo sila kasi dahil sa ministry na nangyari at ginawa nyo na magkasama. Alam nyo ba ang buhay 70 Adventist lalo tigit isa kang kabataan, mapifeel mo talaga na ang lapit mo talaga sa Panginoon. Lalo tigit ang mga kaibigan mo, ang babait pa. Yung kagandahan pag ikaw ay nasa ministry ka, lalo tigit yung mga kaibigan mo ay nagiging close mo sila sa isa't isa kasi nga dahil lang doon sa ministry na ginawa nyo. Alam nyo ba guys, yung mga friend ko na yan, nakakilala lang talaga kami sa VUI, sa canvassing. Yun yung kagandahan pag isa kang 70 Adventist. So ito nga pala si tatay, pinaghay ko nga pala siya kasi napansin ko siya doon. So marami ditong Bisaya guys, kasi yung iba taga Cebu at yung iba hindi ko alam, basta mga Bisaya sila. So nagkaintindihan kami kasi nga Bisaya lang din naman tayo. So pumila na nga pala kami dyan kasi nga gutom na din kami at pinapila na kami kasi mga bisita daw yung mauna. So ito na nga pala, pinopromote ko nga pala yung pinggan na dala ko. So baka naman kung ninong pinggan to, charing. So ito na nga pala yung nakapila. Alam nyo ba guys, ang daming pagkain dyan. So ayan na nga pala kung napapansin nyo yung mga pagkain, di ba? So yan, mabubusog talaga tayo dyan. Yung kagandahan, pag dumadayo ka ng simba, maraming food. Kung napapansin nyo naman yung pinggan natin guys, muntik nang mawala ng laman dahil sa sarap ng mga pagkain nila dito. Gusto ko nga palang mag-thank you sa church na napuntahan namin. So ayun guys, ito nga pala yung mga friend ko, tapos na din sila kumain. Sa totoo niyan guys, ang saya-saya pag dumayo ka ng simba. Lalo tigit wala ka naman sa lugar mo pero ang babait ng mga napuntahan mo. So ito nga pala, gusto kong mag-sorry sa lahat ng mga kasamahan ko na ngayon ko lang na-upload ang video na to. Naging busy kasi ako guys, kaya ngayon lang din ako nakapag-edit. Ngayon lang din
ako nakapag-upload. Ang importante guys na upload ko siya at nakita nyo lalo't higit naging magandang memories to sa amin at makikita namin to tuwing mag-scroll kami kung sakaling tumagal na ang pagsimba namin doon. Alam nyo ba guys, ang saya-saya ng mga oras at araw na to. At ayun nga pala, naabutan na kami ng gabi at dilim. Ay hala, sino ka dyan, gabi at dilim? At ayun nga pala, gabi na at nandito na nga pala kami sa AUP. Buti na lang, bago nawala yung araw, nakarating kami sa AUP. At yan nga pala, pupunta nga muna kami sa bahay ni Rona bago kami pumasok ng AUP. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang. Salamat nga pala sa inyong panonood. God bless everyone!